Magandang araw, ako si Sir at ang pag-uusapan natin na Tagalog na math lesson sa video na ito ay tungkol sa properties of operation. So, ito yung mga properties o ito yung mga katangian na totoo sa bawat operation. So, ano pa hinihintay natin? Simulan na natin. Ang una natin pag-uusapan sa properties of operation ay ang tinatawag nating closure property. So, ano nga ba ang closure property? By definition, sinasabi nito na kung meron tayong mga number, i-represent natin ang mga number ng using variables, mga gamit ang mga letter. So, kung meron tayong A plus B, it is equal to C. O kung sa multiplication, A times B is equal to C. Kung saan, where A, yung B, at yung C ay integers. So, ano ibig sabihin ng closure property? Sinasabi rito na kung meron tayong numbers, let's say A and B, at pinag-plus natin o pinag-multiply natin, ang sagot sa kanya ay integer pa rin. So, kung integer si A, pinag-plus natin ng isa pang integer, ang sagot sa kanila ay integer pa rin. Ganon din sa multiplication. Pag nag-multiply tayo ng dalawang integer, ang sagot is mananatiling integer. Yun yung closure property. Kaya nga closure property. So, let's have some example. Let's have 4 plus 3 is equal to 7. So, in this example, yung 4 ay integer, yung 3 ay integer. Pag pinag-plus natin sila, integer yung sagot, which is 7. Let's have another example. Let's have negative 3. Okay, balikan natin yung pen, sorry. Negative 3 times 2. Negative 3 times 2 is equal to negative 6. So, sa example na ito, yung negative 3 is an integer. Positive 2 is an integer. Yung sagot sa kanila, yung product nila, is negative 6. Yan yung closure property. Kung anong klaseng number o kung integer ang pinag-plus natin o pinag-multiply natin, mananatiling integer pa rin yung sagot. Okay? So, parang kung may alaga kayong hayop, kung may alaga, halimbawa, aso. So, alam natin, pag yung dalawang aso naging mag-asawa, ang anak nila ay magiging aso pa rin. That is closure property. Punta naman tayo sa sunod nating property. Ito yung tinatawag nating commutative property. Okay? Commutative property. By definition, sinasabi ng commutative property, if we have a number, let's say meron tayo number na A, iplinas natin sa B, yan ay the same kung B plus A. Same with multiplication. If we have A times B, that is equal to B times A. So, ano mapapansin natin dito? Kung titingnan nyo, yung sa una natin example, sa given natin sa nasa left, A plus B. Okay? A plus B, pagdating sa kanan, B plus A. Ano ibig sabihin yan? Tandaan nyo, ang kailangan nyo tandaan when it comes to commutative property is order. So, any change in order doesn't affect the answer. Kahit babago yung pagkakasunod ng ating given, hindi mababago ang ating sagot. Yun ay applicable sa addition at multiplication. So, ganun din sa multiplication. Dito sa ilalim, nabaliktad siya. So, let's have an example. Kunyari, let's have 4 plus 3 is equal to, pag binaligtad, 3 plus 4. Equal nga ba? 4 plus 3 is equal to 7. 3 plus 4 is equal to 7. Then, tama. Kahit baliktarin natin, same ang sagot. Paano naman sa multiplication? Gamit tayo ng example. Isod ko ng konti. Kung multiplication naman, let's have negative 3 times 2. We have negative 3 times 2, equal daw yan sa 2
pag binaglagtad natin yung order, times negative 3. Negative 3 times 3 is equal to negative 6. 2 times negative 3 is also equal to negative 6. Therefore, tama. Negative 6 is equal to negative 6. So, baliktarin man natin yung pagkakasunod ng ating given, same yung answer. Sabi nga, nanggaling ang salitang commutative property sa salitang commute. Yan. Di ba pag nagbiyahe kayo, kung magkano ang pamasahe nyo mula bahay nyo papunta doon sa, especially kung jeep ang sinasakyan nyo, mula bahay nyo papunta doon sa gusto nyo puntahan at pabalik, iisa ang presyo niya. Kung 12 pesos ang papunta, malamang 12 pesos din yung pabalik. Kaya nga commutative property. So, tandaan sa commutative property, kahit baguhin natin yung order, hindi mababago yung ating given answer. Okay? So, proceed naman tayo sa next property. Ito yung tinatawag nating associative property. Kung sa kanina, sa commutative ay order ang pinag-uusapan natin, dito sa associative, ang kailangan nating tandaan ay groupings or grouping. So, kung sa commutative, kahit mabago ang order, hindi mababago ang sagot. In associative property, changing the grouping, mabago man ang grouping, hindi mababago ang sagot. So, paano yon? By definition, ito ang associative property. Kunyari, meron tayong mga number, A plus B, quantity B plus C is equal to the quantity A plus B plus C. Quantity ang basa natin dun sa parenthesis. Pero kung hindi nyo matandaan, basta tingnan nyo yung itsura niya. So, ganun din yan sa multiplication. A times B times C is equal to quantity A times B times C. So, kung titingnan natin, ano yung parang may nabago, di ba? So, parang lumipat yung parenthesis. So, actually, hindi naman natin, hindi lumipat yung parenthesis, kundi ang nabago is yung kangalin ng una nating pinagkasama o pinagta-times. Dito, via PEMDAS rule, una nating pinagsama yung B plus C, bago natin ini-add yung A. Dito sa right side, una natin pinag-add yung A plus B bago ini-add yung C. Ganon din sa multiplication. Una pinag-times yung B and C bago sa A. Dito, unang pinag-times yung A times B bago nag-times C. So, nabago yung groupings niya kung alin yung unang pinagsasama o pinagmumultiply. Let's have some examples. Let's have 4 plus quantity 3 plus 2 is equal to, remove natin yung parenthesis, 4 plus 3 quantity plus 2. Yan. So, tingnan natin kung talagang magkatulad nga ang sagot, ano. So, PEMDAS, 3 plus 2 is equal to 5. So, this will become 4 plus 5. 4 plus 5 is equal to 9. So, tingnan natin nasa kanan. 4 plus 3 is equal to 7 plus 2. 7 plus 2 is equal to 9. Therefore, tama. Magkatulad nga ang sagot. So, kahit mabago yung groupings, same answer. Paano naman sa multiplication? Let's have an example sa multiplication. Okay. Let's have some multiplication. So, let's have negative 3. Sorry, palit tayo ng pen. Negative 3 times positive 2 times 4 is equal to negative 3 times 2 quantity times 4. So, let's try. So, 2 times 4 is equal to 8. This will become negative 3 times 8. Negative 3 times 8 is equal to negative 24. Tingnan natin yung nasa kanan kung pareho nga nasagot. Negative 3 times negative 2 times positive 2 is equal to negative 6 times 4. Negative 6 times 4 is equal to negative 24 also. Therefore, magkatulad nga yung kanyang sagot. So, that is the associative property. Mabago man yung groupings, the change in the grouping doesn't affect the answer. Mabago man yung grouping, the answer stays the same. So, sabi nga, lumipat man yung parenthesis. Paano pag hindi lumipat yung parenthesis? Halimbawa, we have 4 plus 3 plus 2 is equal to 4 plus 2
plus 3. So dito, ayan, hindi pala masyado kita. 4 plus 2 plus 3. So dito, hindi masyado, hindi lumipat yung parenthesis. Nasa unahan pa rin. Pero kung papansinin natin, nabago yung mag-asama. Dito, 4 plus 3. Dito, 4 plus 2. So, nabago yung groupings pa rin niya. Hindi man lumipat ang parenthesis, nabago pa rin yung grouping. That is also associative property. Now, punta tayo sa next. Let's talk about identity property. Ang identity property ay hati sa dalawa. So, katulad sa mga previous example natin, ginagamit natin siya sa addition at multiplication. So, ito ay hati sa dalawa. Meron tayong, so, guhitan muna natin. Yan. Meron tayong tinatawag na additive identity at multiplicative. So, malamang alam nyo na kung saan kung alin ang ginagamit sa addition, alin ang ginagamit sa multiplication. So, we have the additive identity property and the multiplicative identity property. So, pag additive, malamang sa addition ito ginagamit. Pag multiplicative, ito ay sa multiplication. So, ano ba ibig sabihin ng additive identity? From the word, galing sa salitang identity. So, pagkatao o kung sino man siya. Dito sa identity property, ang tatandaan lang natin ay no change. Yan. Paano no change? Walang nababago, as in walang nababago. Proceed tayo sa additive identity. So, pag sinabi natin additive identity, kunyari meron tayong number A. Ano kaya yung i-add natin sa A para ang sagot natin A pa rin? So, ano yung i-add natin? Halimbawa, meron tayong 3. Anong i-add natin sa 3 para 3 pa rin yung sagot? Anong i-add natin sa negative 2 para negative 2 pa rin ang sagot? So, obvious that we will add 0. 0 i-add natin. So, A plus 0 is A, 3 plus 0 is equal to 3, negative 2 plus 0 is also negative 2. Yung 0 na yan, ang tinatawag din natin, yan din ang additive identity. 0 is the additive identity. Bakit? Ang additive identity, kaya nga, identity, kung ano man ang i-add mo, kung ano man ang i-add mo, ang 0, kahit i-add mo sa kahit anong number, hindi mababago yung number. That is additive identity. Kahit i-add mo ang 0 sa kahit anong number, hindi mababago yung number. So, negative 2 plus 0 is equal to negative 2. So, that is additive identity. Paano naman kaya sa multiplicative identity? Ano ang ita-times natin sa A para A pa rin siya? Ano ita-times natin sa 3 para 3 pa rin siya? Ano i-multiply natin sa negative 2 para negative 2 pa rin siya? So, ano nga ba? Siyempre, ang i-multiply natin ay 1. Yan, 1. Okay. 8 times 1 is equal to A. 3 times 1 is equal to 3. Negative 2 times 1 is equal to negative 2. So, ito yung 1 ang tinatawag nating multiplicative identity. Kahit ang 1 i-multiply mo man sa kahit anong number, hindi mababago yung number. Kaya nga identity. Siya pa rin 'yon. Hindi mababago yung number. Parang mga output nyo or pinapasa natin sa school. Kung kayo estudyante, pinapasa nyo sa school. Pag wala kayong ipinasa sa school, walang mababago sa grade nyo. Di ba? Kung wala kayong pinapasa sa additive, kung wala kayong pinapasa sa school, walang mababago sa grade nyo. Di ba? So, dito naman, kung hindi nyo dadagdagan ng effort, pare-pareho lang. So, constant lang din ang grade nyo. Kung 80 na ang grade nyo nung una, hindi nyo dinagdagan ng effort, 80 pa rin ang magiging grade nyo. Okay, so that is identity property. Punta tayo sa next. We call this the inverse property. Inverse, kabaliktaran. So, this is also divided into two. We have the additive inverse and the multiplicative inverse.
additive and multiplicative, addition and multiplication. So, sa additive inverse, ano kaya yung, alamin lang natin, ano ba yung kabaliktaran ng A? Ano yung kabaliktaran ng 3? Ano yung kabaliktaran ng negative 2? Sorry? Lahat ng yan mag-i-equal sa 0. So, ano nga ba yung kabaliktaran? Obviously, we will only change the sign. Babaguhin lang natin yung sign. Yun yung tinatawag nating additive inverse. Okay? So, ano ang kabaliktaran ng positive A? Negative A. Kabaliktaran ng positive 3? Negative 3. Kabaliktaran ng negative 2? Positive 2. So, that is the inverse property. So, ibig sabihin yan, pag ini-add natin, pag meron tayong number at ini-add natin yung kabaliktaran niya, ay magiging 0 ang sagot because they cancel out each other. So, pag meron tayong number, example 3, pag ini-add natin yung kabaliktaran niya, which is negative 3, ang answer ay magiging 0. So, that is what we call the additive inverse property. So, punta na tayo sa multiplicative inverse. So, kung meron tayong A, 3, at negative 2, ano kaya yung kabaliktaran nila sa multiplicative? Sir, negative din. Pero kailangan ang sagot natin ay 1. Ang multiplicative inverse, pag i-multiply natin sa number na multiplicative inverse niya, 1 ang sagot. So, anong i-multiply natin sa A para 1 ang maging sagot? Sa multiplicative inverse, kukunin lang natin yung reciprocal ng ating given. So, let's say A, ang reciprocal niya ay 1 over A. Sa 3, 1 over 3. Negative 2, 1 over 2. So, yan yung tinatawag nating additive inverse at multiplicative inverse. Okay? Next. Ang next property is tinatawag naman nating zero property of multiplication. Pinakamadali ito sa lahat. So, ano yung multiply natin sa A para 0 ang sagot? Ano multiply natin sa 3 para 0 ang sagot? So, alam natin, we will multiply by 0. So, zero property of multiplication, sinasabi nito na anything multiplied by 0 o 0 multiplied by anything is equal to 0. Kahit ang 0, i-multiply mo sa kahit anong number, 0 pa rin ang magiging sagot. So, kung siya man ay 1,234 times 0, 0 pa rin yun. 1,233,476 times 0 is 0 pa rin yung sagot. Kaya nga, zero property of multiplication. Sa multiplication lang kasi yun nagagawa. Hindi naman natin pwedeng 3 plus 0 is 0. Sa multiplication lang, zero property of multiplication, kahit anong i-multiply mo sa 0, 0 ang sagot. Okay? And last, na property of operation, we call this the distributive property of multiplication. Sa distributive property of multiplication, over addition, yun yung kompletong pangalan niya, ang sinasabi lang nito, if kung meron tayong A, i-multiply natin yun sa B plus C, ay the same sa A times B plus A times C. So, ano ibig sabihin nito? Sinasabi nito na, ipag-plusman muna natin yung nasa loob ng parenthesis bago natin i-times is the same kung ita-times natin yung A pa isa-isa. Saka natin i-plus. So, let's have an example. So, let's have 3 times 2 plus 4 is equal to 3 times 4 plus 3 times 2 pala, sorry. 3 times 2 plus 3 times 4. Pareho lang daw yan. Tingnan nga natin. So, we will have, dito, unahin natin yung parenthesis. 2 plus 4 is equal to 6 times 3 is equal to 3 times 2, which is 6,
plus 3 times 4, which is 12. So, 3 times 6 is equal to 18. Yung nasa kanan, 6 plus 12 is equal to 18 also. Therefore, magkatulad nga naman sila. Kaya naging distributive property, ang tawag sa kanya is, dinidistribute natin yung nasa labas. So, tingnan natin. A times B, ayun yun, plus A times C, which is, ayun. Kaya naging distributive property siya. Kasi, dinidistribute natin, nagdi-distribute tayo ng ating ng pagsosolve. The same yan, kahit mag-add muna tayo bago mag-multiply o mag-multiply man tayo bago mag-add. Isa nga palang reminder, ang bawat property ay baliktaran. So, pwedeng galing dito, let's say we have let's say we have B times D plus B times E, equal din yan sa B plus D times D plus E quantity. So, baliktaran na lahat ng property, pati yung mga nasa itaas. Okay, yung mga una nating binanggit. So, yan yung mga properties. So, hopefully, may natutunan ng bawat isa sa atin dito sa Tagalog na math lesson na ito. So, hanggang sa muling math lesson. So, good luck.